Ayun, shoutout po. Welcome to my YouTube channel, Roselski TV po. Andito po tayo para mag-reaction sa isang vlog ni Sir Olives. Ito po ay yung nung birthday ni Dr. Love. At napag-usapan nila dito ang EDC at may kani-kanila silang masasabi tungkol dito. Ito po, bago po tayo mag-start, pakisuportahan po ang ama ng Kalingap, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rob, at ang mga K-Boys, Dr. Love, Kalingap Edo, Kalingap Dan, Kalingap Tata, at ang iba pa. At isama na rin po natin ang aking mga kasama sa KOGR. Okay po? Sa pangunguna po ni Ma'am Marie Pineda. Ito po. Simulan na po natin. Ate Biancy, gusto niya isa lang. Yan. So, ayan, Doc. Muli, happy birthday sa iyo and congratulations, Doc, kasi ikaw yung unang Kalinga partners na nakapabahay ng ganun kalaki. Oh, promise. Ng ganun kalaki and ganun kabungka. Oh, bagay. Kumbaga, ikaw yung record breaker ka pa. Wow. Kumbaga, totoo ba ito? Oo, di ba? Totoo lang. Totoo ba? Kasi, tingnan natin, wala pa naman magang ibang kagaya ng pabahay kay Biancy na ganun ka laki and grabe ang budget na naubos dun. Tapos sobrang ganda pa ng ng bahay and kumpleto yung mga gamit. Oo. So, congratulations do kasi ikaw yung unang Kalinga partners na nakapagpatayo. Congrats din kay Kalinga Rob kasi sa tulong niya napabahayan si Biancy, at kay Dr. Love din congrats kasi kauna-unahan siyang scouter na napatayuan ang kanyang beneficiary ng ganon kabonggang bahay. Ano po? At idiretso na po natin. Sa pamamagitan ni Kalinga Rob, mga sponsors, Ayan, Doc. Since na birthday mo ngayon, siyempre, bilang anak mo na baga si Ate Biancy. Baga may katanungan lang ako kasi parang parang hearsay. Parang natatakot na ako sa tanong. Parang kinakabahan ako. Pang nagdibog, ay may magpo-propose na. Ay, sana meron na. Anong mo doon, Doc? Anong masasabi mo doon? If ever na mangyari yun? Bilang magulang, bilang tatay-tatayan, siyempre masaya ka. Dahil dumating na yung punto na pangarap ng lahat yan, na yung proposal na inantay na yan. Halos lahat. Nakabang lahat. Lahat ng mga sponsor niya, talagang isa lang din ang pangarap na magkatuluyan sila dalawa. Kasi, ang hirap kasi nandok yung sitwasyon ba na tingnan mo naman yung kwarto ni Biancy. Nakita ko sa vlog mo kasi. Halos lahat ng picture. Kay Edo. Totoo yan, puro kay Kalingap Ed Salos. Ganun niya kamahal si Kalingap Edo, di ba? Palibot. So, para sa akin ba, na hindi magkatuluyan yung dalawa, parang, alam mo yun? Parang napakasakit. Isipin na nakikita mo na lahat mula sa baba. Mula doon sa baba lahat nakikita mo picture ni Edo. Yung sa kwarto. Tapos papupunta lang sa wala. Kaya baga, yun yung punto ko doon talaga, Dok. Kumbaga, meron ng yung dalawa kumbaga malalim na yung malalim na medyo may kalat. Totoo yan kasi mula't simula gusto ng mga na magkatuluyan silang dalawa, tapos pag tinigal-tagal na nga panahon, baka
hindi pa matuloy na sila na nga ang magkatuluyan. Masakit talaga yun para sa mga fans. Kaliban na yung kanilang samahan. At kanilang pagkasama. Kaya ganun. Masakit kapag nangyari dyan na hindi man magkatuluyan at makasa. Oo, totoo yan. Mawawala lahat ng tao. Lahat ng tao sa buong mundo. Baka mag-wilgas. Baka magdidemanda sa ICC yung iba. Nakarating pa ng ICC. Sigurado ito mga baka ito mga ibang sponsor mga taga-Netherlands yan o taga-Europe. Baka doon nagsumba sa ICC. Makukulong si Ino. Pambihira naman yun. Dadating sa ICC ang demandahan pag hindi natuloy ang na magkatuluyan ang EDSA. Grabe naman yun. At maganda dyan, pabayaan na lang natin sila kung anong mangyayari sa kanilang dalawa. Hindi natin pwedeng pakialaman yan kasi buhay nila yan, di ba? Mahirap din naman yung ipipilit natin kakagad na maaga pa at bata pa si Beyonce, di ba? Silang dalawa na lang ang nakakaalam niyan. Hindi ko ito. Kawawa man baga. Wala dampot dito, wala sa Wala oras. dampot na wala sa oras talagang ililipat ka pa naman ng PNP. Pag kinursunada ka ng PNP, talagang ililipat ka. Walang imposible. Ay, nago. Kaya ito, payo ko lang bilang kuya mo. Oo. And bilang magulang mo si Doc Love, pangalawang magulang mo. Kung ikaw, alam mo, Doc, ikaw yung nasa katayuan ni Dito. Doc. Ikaw ba, hindi ka ba mapupusigin na yayain niya magpakasal si Beyonce pag tumungtong na siya ng 18? Sa akin talaga, kapag tumungtong na ng 18 yan, at since na sobrang sweet naman talaga na ang ginagawa na sa araw-araw. Siyempre, gano'n na talaga. Huwag mo na pagkawalan yung pagkataon na ibigay sa'yo. Talagang diretso mo na. Nandiyan na yan eh. Sayang eh. Di ba tayong mga lalaki, ang ano lang naman sa atin, once na stable na tayo, once na meron na tayong sasakyan, May pera. Siyempre, pag-uusapan din naman nilang dalawa yan bago mag-propose in public, di ba? Kailangan payag din si Beyonce. Mahirap din yung hindi alam ni Beyonce tapos magpo-propose ka, di ba? Paano kung tanggihan ni Beyonce, di ba? At ganon, o di sasama loob ni Kalinga Pedro, baka yun pa ang maging dahilan ng tuluyan nilang paghihiwalay, di ba? Kaya trust the process na lang, di ba? Yung magantay na lang tayo ng tamang panahon para sa mga proposal na sinasabi ni Dr. Love at ni Olives TV, di ba? Stable nakita. May stable na nakita. Wala na tayong kaba. Wala na. Di ba? Wala ka nang Kasi katulad sa akin o sa panahon natin na medyo nagkapamilya man tayo, medyo baka nangangapa pa tayo. Yung walang-wala pa mag-ano. Tayo, baka mag-umpisa tayo wala bago magkaroon. Ito kasi nagkaroon na. Kaya wala nang problema. Wala nang problema. Wala nang dahilan. Sabi ko nga, Dok, pumasok ako nun sa pag-aasawa, walang-wala ako. Wala. Kahit motor, Dok, wala ako. Wala. Pero malakas ang loob. Oo, ganun na ako. Si Kalinga Pedro, oo, okay na yan. Ay si Beyonce, di ba? Kaya kailangan pa rin na pag-usapan nilang dalawa yan kung magpo-propose man, di ba? Oo. Pinakasalan ko yung asawa ko. Oo. Kapag di naman, panahon ko, wala. Kahit na bisikleta, wala ako eh. Pero ito yung pagkakataon na talagang napakasayang na sa kanila dahil nandyan na lahat. Kumbaga, nanapunin mo na lang lahat. Wala ka nang iisipin pa na anong kakainin mo kinabukasan, anong kakainin mo sa pagkakarangalian. Wala na iisipin. May scholar nga siya eh. May scholar pa siya, nakapagpaaral na siya ng ibang estudyante. Oo. At ano, Dok, ang ibang mga viewers, pag-aralin daw muna, wala naman problema. Wala naman problema habang nagkapamilya. Oo. Wala problema. Family planning ang naman sabi ko, kailangan wala doon. kaminan. Oo. Kahit magka-baby pa.
Ito yung pagyaman ko. Hindi mo na siguro, Dok. Kasi, kumbaga para sa akin, Dok, okay naman na silang maging mag-asawa, pero patapusin niya si Betsy mag-aral, baga. Kumbaga, May home study program na tayo ngayon. oo, Sa mga panahon na ito. Ito yung napakaswerte. Swerte ng mga kabataan sa ngayon sa panahon na ito. Dahil ito na eh. Meron ka ng home study. Kung gusto mo mag-study, pwede ka rin pumasok kung gusto mo. Depende na lang kung ano. Sa bagay, kung sakaling pumayag si Beyonce sa ganong sitwasyon, yung papasok siya na bilang kasal na sila ni Eds, pwede yun, di ba? Di malayong mangyari yun kung papayag si Beyonce, di ba? At nasa pag-uusap nga ni Edo saka ni Beyonce yung mga pangyayari na ganyan. Nasa sa kanilang dalawa yan. Yung pipiliin mo doon, dalawa na yun. Kaya, wala nang dahilan. wala nang dahilan. Kaya kung ako Dok lalaki, kung ikaw nasa tayo, wala kang kalagayan na yun, talagang magdi-decide ka na. Mag-decide na ako. Kung ako, Baka mawala pa no? ay, sayang. Sayang. Sayang yung ganda. Bukod sa maganda, napakabata. Napakabata, mabait pa. Sarap katabi. Ang sarap katabi kasi yung ikaw yung nagdadala sa bata, isipin mo lagi. Umiiral naman ang kasalbahihan ni Dr. Lab, no? Sa babae, no? Masarap daw katabi pag bata. Ang bihira ka Doc Lab, ba? Araw-araw nilalambing mo yung bata Baka, ganun talaga ang isip bata. Yung pag bata ka talaga sa paningin mo, ikaw medyo may edad na. Sa magdadala doon sa bata, hindi yung bata magdadala sa Oo, kasi yung mas matured ka. mas mature ka. So, parang ang sarap ng pikiran doon, no? Pero may hinihili ka palagi sa pagtulog. May hinihili ka sa pagkain. Palagi kang lagi na masarap. Masarap matulog, masarap umuwi, masarap magtrabaho, pero ang sarap din umuwi. Yan, oo. Kasi gusto mo Pag-uwi mo, nandiyan na. asawa mo na medyo. Ayun, tama naman si Dr. Lab, ano? Magkakaroon ka ng inspirasyon sa pagtatrabaho mo. At hindi ka na magtatagal sa labas pa kung sa labas mo na trabaho mo, di ba? Uuwi ka na kakaagad. Wala ka ng dahilan para tumigil pa sa labas. Tama si Doc. Bata pa, fresh na fresh. Asikaso pa yun. Asikaso. Marunong yun sa buhay. Oo, kumbaga. Parang wala nang dahilan para magtagal ka pa sa labas. Kumbaga, wala nang dahilan. Ganun, lalo pag asawa ka. Parang gusto mo lagi, katabi mo lagi ang asawa mo. Okay din. Alas 2 pa lang umuwi. Paalam na kay Kalinga. Oo. Yung palagi kang nagmamadaling umuwi. Walang dahilan para magtagal ka sa labas. Dahil, At matanong ko masaya kita, ka doon sa relasyon mo. matanong kita, Dok. Ilang taon ka bago nagpamilya? Ilang taon ka? 26. 26. O, isipin mo yan. 27? 27. O, 27. Bata ka pa. Bata. Kaysa kay Kuya Eds ngayon. Si Kuya Eds, 29 na. Oo. Kaya, Tapos walang-wala ka pa nun. wala. Hirap na hirap. Hirap na hirap ka Pag pa hindi ka nun. kumayod ng panahon na yun, wala kang pambili pagkain. Hindi ka kumayod, wala lahat. Lahat kailangan mong kayurin para magkaroon ka. Hindi kagaya ngayon, kagaya lang ni Ito. Wala nang dahilan para lahat pagkatulog ka pa, magkuha ka parang may lupa, Kayang-kaya na. kaya. Sa pag-aaral lang naman. Oo. May scholar nga eh. Matik yan. Ngayon pa lang, meron akong katulong na sinasahuran Kaya Beyonce pa lang. Pero na doon, ay may Meron ako sinasahuran. yes, Na bandera. Oo. Nagsisweldo ako ng bandera. Galing sa sponsor. Ako mas mo kung nagkatuloyan sila dalawa. Ganun. Ibig sabihin, stable na stable sila. Stable talaga ang kanilang pagkasama. Puno-puno. O yan, Dok. Continuous natin. Ano ba yung time natin nagtapos ay, sa katulong. May katulong na. May katulong. May katulong na. May labandera na. Pinalo na. Itong ito nga nasasabi ko na lahat ng galaw nilang dalawa, wala na silang babayaran.
sigurado ko yan, sasagutin na isang sponsor yung katulong. Sasagutin na isang sponsor yung pang-agahan sa buwan nilang pagkain. Sasagutin na isang sponsor yung sasakyan. Oo. Grabe, pati sasakyan. Oo, sasakyan. Ang tanong, Dok, ba si Kalingap Edo nasagutin ng mga sponsor yung sinasabi mo? At kilala natin si Kalingap Edo, di ba? Kung kaya rin lang niya, hindi yan aasa sa mga sponsor, di ba? At siguro napapag-usapan lang ito ni na Dr. Lab, pero kung si Kalingap Edo ang tatanungin, parang malabo yung sinasabi ni Doc na sasagutin lahat ng sponsor ang mga trabaho, mga gastusin ng dalawa, kay Edo sa kay Biancy. Diretso na po natin. Sasagutin ng sponsor yung dalang kabuhayan. Oo. Meron na silang kita sa vlog, may kabuhayan. Oo. Kasi ang alam ko, papatayuan niya ng negosyo ba? Kaya, di ba yun yung plano doon? Meron na. Meron na. So wala na talagang hahanapin. Wala na. Wala na na. Kumbaga, ako ang magpapatayo, ako lang laging titingin na naghahanap ng sponsor. Ano paano to? Ako lang lagi maghahanap ng sponsor. Oh, wala na pagkain sa mga anak ko. Kasi yung mga sponsor kasi willing naman. Basta ang gusto ng mga sponsor. Nakakatuwa naman ito si Dr. Laban. Naiisip niya yung mga bagay-bagay na ganyan. At grabe si Dr. Lab talaga. Sponsor baga, yung magkatuluyan baga sila, yung sila na talaga forever. Hindi pala. Hindi sila mag-iwala. Yun ang gusto talaga ng mga sponsor. Kaya, Kahit nga ako, Dok, kung ako tatanungin mo, kung ako kay Edo, mag-decide na ako pag birthday ni Biancy. oo. Hindi ko na papakawalan niya. Kasi kung mag-iintay siya hanggang matapos ng college yan, marami Ah, pa wala na. marating na pagsubok. Pag nag-college na yan, ito, kung sabi ko lang, pag nag-college ko, ganyan kaganda ang kote. Ay, Naka-iPhone. Ang ganda na ng ngipit kasi naka-face oo, na natin. base na. Tapos ang suot, puro Detox na. puro nito. Ang suot lagi, Branded pa. makabranded. Tapos ang kwintas, diamond. Sino ba mga hindi lalaking aswang na mga aswang yan? Grabe mga aswang. Diba? Totoo yan, Dok. Sasabihin ng lalaki, dito pa lang, yayaman na ako eh. Kasi malalaman ang buhay. Marami kasi. Totoo yan, real talk lang yan. At kapag nalayo yan, tapos medyo matagal na hindi nagkikita, siyempre maraming makakasalamuhan yan na lalaki at mga gwapo din at saka mayayaman. At posible na may magustuhan, di ba? Kasi bata pa si Biancy. At pero kung totoo naman yung nararamdaman niya kay Eds at may respeto siya sa relasyon nila at may tiwala sila sa isa't isa, kahit pa ilang lalaki ang lumapit na yan kay Biancy, baliwala yan, di ba? Pwede. Totoo yun. Tapos niya, pwede na magkabibi, huwag lang aminan. Wala nang aminan. Mahirap eh. Yan ang totoo. Yan masasabi ko. Wala lang aminan. Yan ang ginagawa ko. Talagang ako naghahanap ng mga sponsor ko natin. Kahit pagdating sa labandera, ng ulo. Yan. Ito yung aking mga marites. Tres Marites to eh. Nasaan yung isa? Ay, nasaan yung isa? Tres Marites kayo, nasaan yung isa? Oo nga po. Ano yung pagkain natin? Sige, tuloy mo lang yan. Tuloy mo lang. Dok, Kami matutunan itong ating mga viewers sa kasi kapitan. totoo naman yung sinasabi natin. Pasensya na po medyo blurred kasi medyo mahina ang ating internet sa pag-re-record nito. At diretso na po natin. Salamat po. Ang baga-rent talk lang. Nilirent talk. Ito ang usapan natin. Ako sa akin talaga, hindi ko na talaga pakawalan. Oo. Hindi ko na ibibigay pa sa iba. Kasi sigurado ako aaswagin yan. Totoo yan. Ganun na wala kasi. Yan eh.
Tatlo pala to eh. Isang bulong at dalawang si Dr. Lab saka si Olive. Ahaswang yun kasi sapatos siya nakakante. Sapatos, makamahal eh. Bibira ka makakita yung estudyante dyan. Sumusuot na napakamahal na mga suot. Pero ang mangyayari ng Dok, pag nag-aral si Biancy, nakabantay sa ito. Hindi na yan mag-vlog. Nakabantay nga doon. Hindi naman siguro ganun si Kalinga Pedro. Kung may tiwala kay Biancy yan, hindi niya gagawin yan. Pambihira naman kayong tatlo eh. At good vibes lang naman tayo dito. Tayo doon sa school. Nakasit in. Pagbalik na anong kurso ni Biancy. O anong kurso ni Biancy. Kukunin din ni Eko. Mag-i-enroll na din. Mag-i-enroll na din. Bakit yan? Master. Ang nakikita ko pinaka ang akin dyan, hindi ko napapakusukin na eskwela yan. Home study na. Home study na lang. Pwede naman yun eh. Meron naman ganun. Puso na ngayon. Gusto na ngayon. Home study. Puso. Ay, maaswang eh. Aswang eh. Aswang talaga yun. Since bro na nandito na rin si Bulong, ganda kasi pinag-uusapan namin ng kakulab. Ikaw, ilang taong ka nag-asawa? 20. Grabe ka ba? Mas malibog ka ba? Si Kuya Red Sign pala. Madaling lumandi pala to si Kuya Red Sign. 20 years old pa lang siya nag-asawa na. Ang bihira. Pinikot ako. Mapatukan ako. Uy, nasa. Pag narinig ka eh. Ay, nandito. Kung Marites. Ay, katawa. Ayan. Sinundo niya, Dok? Sinundo niya? Sinundo niya? Malamang kasi doon ang galing eh. Kasama kami kanina. Sabi niya. Hirap. Oo, sabi niya. Tuloy niya. Masundok pa ako. Galing din ako doon. Ang hindi daw siya sasabay sa akin kasi alam ko na. May sakit. Alam mo naman. Nahiya lang sabihin sa'yo na, ay, hindi po ako sasabay sa'yo. May masundok. Ang saya ng usapan nitong tatlong ton. Pabihira. Nagdali ako doon kasi nagbigay ako ng pera. Sabi ko, kasabay ba kayo? Tatay. Nanay. Yung akin eh. Sabi nung nanay at tatay. Yan mo. Waba. Dok, kasi may plastic pa ako eh. Uy, tayo. Uy, naman. Sabi ko, Sa ngayon, may mapapalak pa ako dito. Di mo na ako kikiligin dito. Bakit ako sasabay dito? Di mo na ako kikiligin. Totoo naman, baga. Totoo naman. yan sila, yung token. Bakit ako sasabay kay Dr. Nob? Di mo na ako kikiligin. Pero parang sa tingin ko lang bro, okay mo na kay mother niya tapos kay Wala na. Ano na? Parang Ang inaantay na lang ng magulang sa aking pananaw. Yung proposal na lang talaga. Dr. Lab, totoo ba yan? Baka fake news yan ha. At kung totoo man, di mas okay kasi magiging forever na talaga ang EDSI pag nagkataon, di ba? At sana nga lang, yun na lang ang iniintay ng mga magulang. At si Viancy, dapat ang tanungin dyan kung anong magiging desisyon ni Viancy, di ba? Hindi natin pwedeng maitsipwera ang desisyon ni Viancy sa pagdating sa mga bagay na yan. proposal. Kumbaga, parang no objection na sila doon eh. Sa tingin ko eh. Hindi. Baka magkabawian eh. Mabawian ka. Mabawian ang katulong.
Siya palag eh. Unang babawi eh, hagdat. Pambira. Ano ba itong usapang to? Seryoso ba ito o ano? Ang bira ka, Doc Lab ba? Talagang ganun ako sa wala na palang magagawa. Wala. Parang ano na pala yun? Parang alis na. Bawi negosyo. Bawi sige. Yung usapan namin kotse, mukhang gulong na lang mga karating. Ba, usapan kami kotse. Mukhang gulong na lang mangyari. Bulldozer. Sa sunod, iniisip ko sa sunod, Ang kausap ko yung magulang. Okay na ako. Sabi ng magulang, baka sasabay kami. Kasi punta kami na ano. Sabi ko, walang problema. Tinawag si Beyonce. Ngayon sabi ni Beyonce, baba. Sabi niya, kasi may project pa ako. Sabi ko, okay, business na buhay na tayo. May project pa, alam ko na tayo. Alam ko na nasusunduin. Ay, na yan. Sama niya. pero parang hindi sa pinalakas eh. Ay, hindi, kasi nag-vlog ka eh. Ayun, tama si Dr. Lab. Baka andyan na yun sa, sa kotse kasi dumating na si Edsy. At ayaw lang pababain kasi ayaw ipa-vlog ni Kalingap Edo. Alam niyo na si Kalingap Edo, di ba? Okay lang na siyang i-vlog. Wag lang yung kasama niya or beneficiary ni Kalingap Rab, di ba? Siya nga hindi nagba-vlog kay Beyonce tapos iba-vlog pa ng iba, di ba? Nakatutok na siya yung puno sa akin eh. Ayan guys, karoon na si Happy ayan. Nandiyan na po si Happy. Ayan, si Ate Beyonce nasa loob. Pero ang alam ko, yung time na yan, nasa parlor si Beyonce, nagpapariband at nagpapalinis ng kuko. Yung time na yan. Sumaglit lang dyan si Kalingap Edo para magpakita kay Dr. Lab. Kasi birthday yan ni Dr. Lab. Yun ang alam ko dyan sa time na yan. Kasi nakasad lang Imposible naman na Ano ba eh? Siyempre mawawala pa si Beyonce sa kanyang tatay. Hindi pwede yun. Pwede lang. Sabi ko nga, gusto sana pumunta dito sa birthday. Hindi magulang. Kasama sa akin sana. Yung isa, may project. Uwi ka na lang doon. Siyempre, alam naman ako. Sabi ko, darating naman ang panahon na baka malapit na tayo siguro. May usapan na. Pero kayo lang. Yung isa, laging may project yan. Pero bro, ang masasabi ko lang kay Kuya Ed, huwag siyang pabagal-bagal. Ay, hindi na kailangan. Ay, wala naman sa itsura dito mabagal. Mabilis pa sa 4 eh. Totoo yan, totoo. Hindi na kailangan sabi eh. Wala na sinyas yan. Pag sinabi ka, Totoo ka na? Oo. Pero may sabi si Doc, wala lang kami ng daw. Oo, wala na kami lang kasi halata naman na lahat. Hindi na pwedeng aminin o pwedeng magsalita para Oo nga, hindi na pwedeng aminin. Hindi na kailangang magsalita kasi nakikita naman sa mga kilos nila, sa mga action, di ba? Sa mga action nila. Eh, nakikita naman sa dalawa kung ano ba talaga ang meron sila. Wala ka nang masabi. So ayun Doc, may mga bisita ka na. Salamat Doc sa interview ha. At ayun po, natapos na po natin ang
pagre-reaction sa vlog ni Kuya Olives TV. At ang masasabi ko lang kailangan pa rin ng presensya ni Beyonce diyan sa pagpapasya kung may magaganap na bang kasalan o propose, di ba, ni Kalinga Edo. At saka kailangan pag-usapan mo na rin ni Kalinga Edo at ni Beyonce, kasi hindi pwedeng si Kalinga Edo lang ang nakakaalam na magpo-propose siya. At paano kung hindi pumayag si Beyonce, di ba? Yan lang po ang masasabi ko. At ayaw naman natin na mapahiya si Kalinga Edo sa maraming tao, di ba? Ayun, hanggang dito na lamang po ang aking konting pagre-reaction. Hanggang sa muli po. Bye-bye. God bless.